Sa gawain ng Panginoon, kailangan natin wisdom. Amen. Wisdom. Kasi may mga mahihirap gawin na magagawang madali. Pag nanudoon ang karunungan mula sa Diyos. Amen. Kaya, if any man lack wisdom, let him ask of God. Sapagkat ang Diyos ay liberal na nagbibigay Amen. sa nangihingi sa Kanya. Kaya lang, huwag naman tayo manghingi sa Kanya nang tayo ay nag-aalinlangan. Sapagkat ang taong nag-aalinlangan ay kagaya ng alon sa dagat na walang direksyon kung saan pupunta ng mundo. At kung nag-aalinlangan ka, huwag ka nang umasa na tatanggap ka kasi nag-aalinlangan ka. Opo. Ha? Opo. Sige, pangarapin natin. Maglalagay kayo ng eskwelahan dito. Ilagay kayo ng school. Simulan ninyo yung mga batang preschooler. Tignan nyo, mayroong Christian school dyan. Kung makukuha pa yung 200 square meter, yung laki na. Puntakin mo na, Pastor Samuel. Pumunta ko na ba? Gawa na natin kagad ng kasulatan. Bilhin na natin. Sapagkat, isang araw, kung may pahintulot ng Diyos, mawawala rin ako dito. Kaming mga matatanda, mawawala kami dito. Ang maiiwan yung mga apo natin. Yung mga anak natin. Ayokong masabi nila na yung mga magulang namin sa pananampalataya, wala silang ginawa. Yan, tuloy. Nagsisisi nga yung mga second generation ng mga American missionaries. Sabi nila kung ang ginawa ng mga unang nagpastor, namili sila ng property dito sa Pilipinas, ay hindi nahihirapan ng mga Baptist Church na naghahanap ng yuta o yuta. Tuna. Kaya ganun din, ang mga magulang ay isang naghahanda ng mga kayamanan para sa kanilang mga kapwa-apuhan. Amen. Amen? Amen. Kaya, be not weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint not. Ngayon po, isa sa mga kakaiba sa ating mga Baptist ay ang pagtatamo natin o pagkakaroon ng buhay na walang hanggan o kaligtasan na hindi natin pinagpaguran. Wala tayong ginawa. Kung may ginawa man tayo, kasalanan lang. Yun lang. Pagdating sa kaligtasan, ang ginawa ko lang kasalanan. Hindi po ako nahiya dahil makasalanan ako. Pero kung bakit ako naligtas ay dahil sa kabutihan ni Kristo. Binayaran niya lahat. Pinalo niya ang aking kasamahan. Kaya kakaiba ho sa aral natin at paniniwala bilang mga Baptist na tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan na hindi po natin ginawa. Ang Panginoon lang po gumawa ng mabuti. Kaya naman, minamahal natin ang Panginoon dahil sa kagandang loob niya sa atin. Minamahal natin siya sapagkat minahal na tayo.
Mahirap mahalin yung wala namang ginawa sa'yo maganda eh. Pero ang ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Amen. Kaya natin siya minamahal. At yan po ay kakaiba sa atin. Ibang-iba yan sa atin. Sa lahat ng denominasyon sa mundong to, ibang-iba ang pananampalataya niya. Sapagat hindi tayo nagsikap para maligtas tayo. Nagsikap ang Diyos upang maligtas tayo. Binibigyan ko po ng emphasis yun bilang paalaala sa atin. Right. Nakatapos ng ating anniversary, huwag tayong magpatumpik-tumpik. Hindi pa tapos ang labanan. Hindi pa tapos ang ating gawain. Kaya huwag tayong magpaglamig-lamig. Right. Amen? Amen. Let's do more commitment. Serving the Lord. Amen. Amen? Amen. Always abounding in the work of the Lord. Always abounding. Lalo tayong managana sa gawain ng Panginoon. Sapagkat hindi nawawalang kabuluhan ang ating mga paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Romans chapter 5. Ang ating pong bubuksan. Chapter 5. Number 6. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commended His love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by His blood, chapter 5, verse 9, we shall be saved from wrath through Him. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Wherefore, verse 12, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgressions, who is the figure of him that was to come. But not as the offense, in verse 15, so also is the gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many.
All people said, Amen. praise the Lord. Adam and Christ contrasted. Ipinagkumpara si Adan at ang ating Panginoong Hesus. Ama namin, salamat sa tinapos mong pagliligtas para sa amin, sapagkat ikaw ay nagsakripisyo para sa amin. Kaya po ngayong hapon, pagtibayin mo ang lubos na pag-ibig ng iyong mga anak sa inyo. At ang bawat isa ay maging masisigla at masasaya na maglingkod o mag-alaga at sumunod po sa inyo. Maraming salamat po. Pinapagkasundo ko po sa pangalan ni Jesus ang lahat ng mga bagay at pinaniwalaan ko po ito na tinanggap mo ang espiritual na sakripisyo nito ngayong hapon. Higit sa aming kayang gawin ay ang iyong biyaya ang aming inasahan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Opo, salamat po. Makaupo po na kayo, mga kapatid. Opo, hindi natin nalaman ang kasalanan kung hindi natin nakitang bawal ito dahil sinasabi ng batas. The law becomes our schoolmasters. The law was added because of transgressions. Ang mga batas ay dinagdag ng dahil sa kasalanan. Ang pangako ng Diyos sa bansang Israel ay kanyang tinupad. Even without law. Hindi pa, mga kapatid, dumating si Moses. Tinupad na ng Panginoon ang kanyang pangako para sa kanyang bansa. Sila ay dadami. Remember na sila ay nanggaling sa Canaan, sa Canaan, into the land of promise, promised by God to their father Abraham. Na sila po ay magiging possessor of that land. Dinala sila ng Panginoon doon sa Egypt na sila po ay 70 souls lang. 70 lamang po sila. At yan po ay sa panahon ni Jacob. Jacob being the son of Isaac to his wife. At ito naman si Isaac ay naging anak ni Abraham sa kanyang asawang si Sarai. So, in the land of Egypt, nang matagpuan nila nang sila ay makapunta doon sa Egypt, sa isang pangyayaring nagkaroon ng worldwide famine, worldwide dirt o kagutuman. Apektado sila. Kung kaya sila ay naganap ng makakain at natagpuan nilang meron sa Egypt. Unknowingly, kung hindi nila alam na yung kanilang kapatid na si Joseph na kanilang pinagmalipitan ay naroon. Kinilala natin sa Book of Genesis na Joseph the Dreamer, sapagkat he had so much dream that comes from God that even his parents, his family ay luluhod sa kanya. Nagalit yung kanyang pamilya. Sabi niya, sobra naman yung panaginip ng kanilang kapatid na si Joseph. At lahat sila ay gagalang. At natupad yan nang sila ay nagbigay ng respeto sa kanilang kapatid na si Joseph. Because of their envy, hindi nila akalain na yung kanilang pagbaligya sa kanilang kapatid na si Joseph ay mapupunta sa mabuti ang kanilang magiging kahinatnan. And we do know that the Bible says, all things work together for good to them that love God and who are called according to His purpose and ways. Hindi nila alam na yung kanilang pagmamalupit sa kanilang kapatid ay magiging daan para sa kanilang ikabubuti. Kanya, si Joseph ay naging prinsipe diyan sa Egypt. And God
bestowed favor to the people, to the children of Israel, or even Jacob, sapagkat si Jacob ay pinalitan nga ng pangalan at tinawag na Israel. Galit sabi, sa 70 sila na bilang ng mga kaluluwa, lumabas sila ng more than 500,000. Binilang ang 600 foot men, hindi binilang ang mga babae at mga bata. And that was happened after more than 40 years. 40 taon. Oh no, I'm sorry. That's happened after 430 years. Pagkalipas ng 430 taon, bayan ni Israel ay talagang napakarami. Ang mga anak ni Israel ay talagang napakarami. So the promise of God was being fulfilled even before the law came. Ibig sabihin, bago pa dumating ang batas sa panahon ni Moses, ang pangako ng Diyos na sila ay hihirangin na maging isang malakas na bansa at dadami ang kanyang mga similitude or children ay naganap. But still, mga kapatid, ang kasalanan ay naroon pa rin. Again, naisip ng Panginoon na ibigay niyang batas sapagkat ang batas ay nagpapakilala ng banal na bagay at mabuti para sa tao. Hindi binigay ang batas bilang maging masama para sa tao, kundi mismo ang batas ay nagpapakilala ng kabanalan ng Diyos. Nang sinabi ng Panginoon Diyos na huwag silang sasamba sa Diyos-Diyosan, kundi huwag silang aanyo o huwag silang gagawa ng mga inanyuan ng kanilang mga kamay at luluhuran nila, ay nagpapakilala ng Diyos ay isang Diyos at Diyos naman ibubuin. God is a jealous God. Ayaw niya na mayroong pang sinasambang iba. So, the law itself, ang batas mismo nagpapakita na kung sino ang Diyos na totoo. At sinasabi ng Panginoon, thou shalt not commit adultery, thou shalt not covet, thou shalt not steal, thou shalt not kill. Ang mga batas na yan ay nagpapakilala, mga kapatid, ng kabanalan ng Diyos. Amen. Opo, kaya nga, pagka sinusupad ng mga tao, ito po ay nag-aanyo rin kabanalan para sa kanyang bayan. No? Pati pagkain, pati kung ano ang kanilang pasuotan, kung sino yung mga magiging saserdote, pati sa mga paghahandog na yan, binigyan ng Diyos sila ng 7 kind of feast, known as the feast of the Lord, mga kapatid. May kapistahan ng Diyos, hindi ho basta patron-patron. No? At isa pa nga dyan, ang unang kapistahan nila ay tinatawag na Passover, and then the first fruit, and then the Pentecost, and then the Sabbaths, mga kapatid. And so on and so forth. Opo. At yan ay makikita ninyo sa aklat ng Leviticus. So, yung batas na yan ay nagpakita ng kabanalan para sa lahat ng tao. But, the law cannot make a man righteous. Hindi magawa ng batas sa tao na siya'y maging matuwid because of his weakness. Dahilan sa kahinaan ng laman ng tao, hindi nagawa ng tao na siya'y maging matuwid sa harap ng Diyos. Opo. Sapagkat wala sa batas ang kasalanan. Ang kasalanan ay nanahan sa katawan, in the flesh. Meaning, sa kalagayan ng sinful nature, which is Adamic nature. Tingnan natin doon sa Romans chapter 8. Opo, Romans chapter 8. Romans chapter 8. Alright. In verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. The law of the Spirit, and not the law of Moses, but the law of Christ Jesus. The law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh. For what the law could not do, in verse 3, in that it was weak through the flesh, God sending His Son,
His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Kung papaanong hinatulan ang kasalanan ng tao, ay hinatulan at tinapos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sariling katawan. Mga kapatid, kaya ang Diyos ay nagkatawang tao upang ang kasalanan ng tao ay kanyang hatulan sa pamamagitan ng kanyang katawan. Nakita niyo yung verse na yan? Opo, tignan niyo ha. For what the law could not do. Opo, kung ano ang hindi magagawa ng batas, in that it was weak through the flesh. Okay? God sending His own Son in the likeness of sinful flesh for sin. For sin, upang ang kasalanan ay hatulan. Ang kasalanan ay hatulan sa katawan. At kaninong katawan? Kaninong katawan? Katawan ni Kristo. Opo, mga kapatid, yung kasalanan taglay ng ating katawan na dapat tayo ang mahatulan dahil tayo ang makasalanan. Ang kasalanan natin ay hinatulan ng Diyos sa pamamagitan ng katawan ng Messiah. In the body of the Lord Christ, ang lahat nating kasalanan ay hinampas. Lahat ng ating kasalanan ay dinala niya at ang kanyang katawan ang hinampas. Nagkaroon siya ng samad. Sukdulan na umabot na siya'y mamatay. Mga kapatid, napakaganda ng ating napakinggan sa hapong ito. Talaga naman. Nawang sabi ng banal na kasulatan in 1 Peter chapter 2 in verse 24, mga kapatid, who is on self bear our sin. Alright, 1 Peter chapter 2 verse 24, who is on self bear our sin in His own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Christ Jesus became our righteousness. Si Kristo ang ating naging katwiran upang tayo makapamuhay at magkaroon ng buhay sa harap ng Diyos na minsan ay mga patay tayo sa kasalanan, mga patay tayo sa espiritual na buhay dahil sa ating mga kasalanan. Our sin separate. Because of our sin, we became separated from God. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo po ay napahiwalay sa Diyos, mga kapatid. We became dead spiritually. Nawala tayong komunikasyon sa Diyos natin. Balit, nang ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, dinala niya ang lahat nating mga kasalanan doon sa kanyang katawan at isinabit sa puno ng kahoy, mga kapatid. Pinarusahan ng kanyang katawan na dala kasalanan natin. Yan ang paniniwala natin. Kaya sa ating pagtanggap sa Panginoon, ginawa nating pagtanggap sa Panginoon, pinaniniwalaan natin na nakipag-isa tayo sa Kanya. Wala na yung kasalanan ko sa atin. Nandito na. Yun ang pananampalataya natin. Hindi tayo basta nagkarawat at nagtuo sa Mesaya, kundi ang ating pinaniwalaan, naniwala tayo ng lahat nating kasalanan, dinala ng katawan niya, itinapos sa puno ng kahoy. Doon ay naparusahan ang kanyang katawan dahil sa ating mga kasalanan. Kaya ang ganda ng verse na to. Ang ganda ng verse na to. Who His own self bare our sin in His own body on the tree, that we, being dead to sin, should live unto righteousness. Kaya tayo nagkaroon ng buhay ngayon. Nagkaroon tayo ng buhay. Nagkaroon tayo ng buhay na pag-asa because of our Lord Christ Jesus. Di ba? Sa harap ng Diyos, tingin sa atin ng Diyos, hindi na tayo makasalanan. Ang tingin ng Diyos sa atin, hindi na tayo makasalanan, hindi na tayo kaaway ng Diyos,
Hindi na tayo malayo sa Diyos. Tayo ay kaibigan na ngayon ng Diyos, mga kapatid. Tayo ay malapit na sa Diyos. Hindi tayo malayo sa Diyos because of our Lord Jesus Christ. Amen. At ito po yung ating mensahe sa hapong ito. Pinaalala sa atin na nang tayo ay mga makasalanan pa. Ako, na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Opo. Ha? Siyempre, katapos na lang ang anniversary nyo. Katapos na lang ang anniversary natin, kailangan na naman tayo ma-recharge. Opo, ha? Opo, anong hamon, klaseng hamon to? Lalo natin mamahalin ang Panginoon natin. Ha, mga kapatid? Balik tayo sa Romans chapter 5, mga kapatid, ha? Ito po ay kailangan nating sa hapong ito. Ha? Nang tayo ay nakapaghangaral at nakapagpapadala ng mensahe in this world. A message of the name of Christ. Mga kapatid, may ating pagdadala-dala sa sanlibutan. Saan man natin dalhin, saan man tayo mapunta, ang ating mensahe ay si Jesus. Huwag tayo magdala ng ibang mensahe maliban ang ating Panginoon, mga kapatid. Maliban sa mensahe natin si Jesus. Sabi ng banal na kasulatan, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi po ito mensahe in order for you to be saved. But this is a message in order for you to be reminded of, para paalalahanan kayong lahat kung paano tayo naging malapit sa Diyos. Upang paalalahanan tayong lahat kasama upang tayo'y mag-utang upang ating maalala at makita na dating kaaway tayo ng Diyos, ngayon hindi na niya tayo kaaway. We became friend of God because of our faith in Christ Jesus. Opo. So much the more na tayo'y lalong makakasabi sa Kanya ng ating pangangailangan because we are not the enemies of God. Lalo tayong merong lakas ang loob na magsabi sa ating Panginoong Diyos na hindi tayo mahihiya, mga kapatid, because of our Lord Jesus Christ. Not really because sa tayo yung mga maupay, mga mabubuting mga tao, hindi po yan. When we come to our God, pag tayo lumalapit sa ating Diyos, hindi tayo lumalapit dahil sa ating mga kalugaringan. Hindi sa ating mga mauupay, mga nabuhat, kundi lumalapit tayo sa Diyos in the name and in the merit of His Son, Jesus Christ, because of our Lord Christ, mga kapatid. Mga kapatid, yan dahil lang kung bakit hindi natin inaalis sa ating puso at isip ang ginawa ng ating Panginoon. Paalala na tayo nung walang lakas pa. Nang wala pa tayong lakas. Nang tayo'y mahihina. Diba? Ano yung mahina? Maluya. Maluya. Mahina, maluya. Nang tayo'y tama ba? Tayo maluya. Sabi ng banal na kasulatan, or when we were yet without strength, nang tayo'y mga wala pang lakas, nang tayo'y mga weak in the flesh. Dito, mga kapatid, di ba? Or it was weak to the flesh. Hindi magawa ng batas dahil sa tayo'y mahina. Mga kapatid. At dito sa banal na kasulatan ng Romans chapter 5 number 6, for when we were yet without strength, tayo walang mga lakas. Ganito mga kapatid, na nang tayo mga walang lakas, ano pa yung sabi dito? Na nang tayo mga makasalanan pa, ang dami sinabi rito mga kapatid, na nang tayo mga walang lakas. Ganun ba sabi dyan sa inyong mga Biblia? In verse 6, for when we were yet without strength,
Sa takdang panahon, si Kristo'y namatay para sa mga makasalanan. Diba? Tama? Ang mga apostol ay naging mga saksi sa bagay na yan. Pinangaral nila, isinulat nila, nababasa natin ngayon, tinuturuan tayo ng banal na Espiritu, nauunawaan natin at ito nagiging ating pananampalataya at Espiritu. Diba? Na nang tayo'y wala pang lakas, sa takdang panahon ay namatay ang Panginoon. Mga kapatid? At na nang tayo'y mga makasalanan pa, yung isa, na nang tayo'y makasalanan pa ng una, pagkatapos na nang tayo'y mga wala pang lakas, pero pang isa, verse 10, for if when we were enemies, daming pinaalala rito, na nang tayo'y mga kaaway ng Diyos, na nang tayo'y wala pang lakas, na nang tayo mga kapatid, ay mga makasalanan pa. Tatlo. Diba? Iisa po ang naging paraan, mga minamahal. Iisa po ang isang tanging paraan. At yan ang kamatayan ni Kristo upang tayo maging kaibigan ng Diyos, upang tayo mapawalang sala, upang tayo maligtas. Purihin ang ating Panginoong Diyos sapagkat tayo pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen. Amen. At yan po nasusulat sa verse 9. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Opo, mga kapatid. Alang tayo'y pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo nga'y naligtas mula sa bagsik, sa sinapot ng Diyos nang dahil sa kasalanan natin. Ngunit nang dahil kay Kristo Jesus ay nagkaroon tayo ng kaligtasan. We shall be saved from wrath through Him. Ang ating Diyos ay hindi lang Diyos na maibigin. Ang Diyos ay hindi lang Diyos na mapagmahal. Ang Diyos ay Diyos din ng katwiran at hustisya. Opo, mga kapatid. Isipin nyo kung gaano katindi galit niya sa kasalanan. Try to imagine kung naisip natin na ang Diyos ay mapagmahal at mapag-ibig. Yung ba sa Bisaya yung kaibigan? Ayun. Kung naisip natin ang Diyos ay maibigin, ang Diyos din ay mabagsik. Hindi niya pinatatawad ang kasalanan. Pinarurusahan niya ang kasalanan. Because He is a perfect God. God is a holy God. Amen? And how do we know? Paano natin nalaman na ang Diyos ay mabagsik sa kasalanan? Namatay siya para sa kasalanan. Hindi po niya hindi niya winalang bahala. Meaning, hindi sa pinansin ang kasalanan. Hindi niya winalang bahala ang kasalanan. Pinaghirapan niya ang kasalanan. Kinamatayan ng Panginoon ang kasalanan. Kaya isipin na lang niyo mga kapatid, gaano parusa ang aabutin ng mga taong hindi sumampalataya sa Kanya. Kung gano'n ang kanyang galit sa kasalanan, kailangan mamatay siya para sa kasalanan. Ano kayang aabutin ng mga taong ayaw maniwala sa Kanya? Diba? Mapagsik, diba? Diba? God is like a consuming fire. Ang Diyos ay mapagparusa sa kasalanan. But listen to this. Iniligtas niya tayo sa galit niya. Galit na galit ang Diyos sa kasalanan. And I remember the story of how God destroyed
ang lahat ng may buhay during the times of Noah. Only 8 souls got saved. Si Noah at saka si Mrs. Noah. Na hanggang ngayon, ang mga Bible student, nakapag-graduate na lang sila, hindi nila nakita kung anong pangalan ng asawa ni Noah. Si Noah at ang asawa ni Noah. Ang kanilang anak na tatlo na si Japhet, si Ham, at saka si Shem. At ang bawat isa sa kanila ay may asawa, ay di 8 souls got saved. At ang mga hayop, sabi pa ng isang Bisaya na pumunta sa Manila nang siya'y pinagdasal, pagpalain daw ang mga kahayupan ni Mayor. Pinagdasal. Sabi ni Mayor, pagkira naman sa hindi ko pinagdasal to. Pagpalain ang mga kahayupan ni Mayor, ang mga kababuyan, kasi maraming baboy na alaga si Mayor eh. Bisaya man, Bisaya. Ang lahat ng mga hayop na pumasok doon sa arko, na may buhay. Meron ba nagtanong sa akin na, Pastor, paano yung ipis? Tumatay kaya? Basta. Lahat ng may buhay, patay. Maliban ang pumasok doon sa arko. Kaya mga kapatid. Sapagkat sa panahon ni Noah, ang tao wala nang inisip kundi masama at masama na lang. Chapter 6 verse 5 ng book of Genesis, as we remember the verse in Genesis chapter 6 in verse 5. Mga kapatid, wala nang isip ang tao. Opo, mga kapatid. Ganda naman itong verse na to. Mapaalala ito, And God saw, nakita ng Diyos. Alam ng Diyos ang puso ng tao. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Ang bawat imahinasyon at pag-iisip ng kaluluwa ng tao sa kanyang puso ay masama na lamang. Was only evil. Imagine mo. Hindi ba sa ating panahon din ngayon, ang ating panahon ay was characterized by this kind of sinful nature. Diba? Kaya, pinagsisihan ng Diyos na nilalang niya ang tao. God repented. And it repented the Lord that He had made man on the earth. And it grieved Him at His heart. Kanya kung merong nakasasakit sa puso ng Diyos, kasalanan. Bawat kasalanang gagawin ng tao, ito po ay nakasasakit sa Diyos. At ang tao ay walang remedyo sa kasalanan niya. Gusto niyang bumait, pero di niya magawa. Hindi niya magawa. Mga kapatid. Ang mga tao ay nagmumukhang santong kabayo, banal na aso. Sabi ng umawit, natatawa ako, hi, 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 hi. And God mocked men on earth because of their wickedness. Tinutuya ng Diyos ang mga tao, sa kabila nila nasasaktan siya. Sinisikap ng tao na siya'y maging matuwid. But they were already condemned. Nahatulan ng tao. Kaya sinasabi ko lagi, kung namatay ako at hindi ako nakakilala sa Panginoon, sigurado impyerno kaluluwa ko. But I praise the Lord. I heard and believed and received the message of the gospel of
1997 of September 21. I received Christ as my personal Savior, And He took all away my sin. Kinuha niya lahat ng kasalanan ko. And I serve Him by faith. Simula noon hanggang ngayon, I never changed the message that I did preach even before. Simula na ako'y nakakilala sa Panginoon, hindi ko binago ang mensaheng alam ko. By the grace of God, I was been very faithful sa mensaheng ito. Despite ng panahong ito, ang mga tao was full of self-righteousness. And we should not to change the message of the righteousness of God. The people needs the message of the righteousness of God, which is by faith in Christ Jesus. Kailangan ng tao ngayon ang katwiran, ang mensahe na may katwiran, at ang katwiran ay si Jesus Christ. Hindi tayo pwedeng mag-preach ngayon, baguhin yung buhay nyo, magbago na kayo, matatandaan na kayo. Hindi po pwedeng mensahe yan. The flesh is weak. But the Spirit of God is so strong and very much willing. Ang mga nakakilala ng tunay na pag-ibig ni Kristo ay mga taong nagmamahal kay Kristo. At pag umibig na kay Kristo, tatalikuran niya ng kasalanan niya. Opo, mga kapatid. Opo. Mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Isipin nyo, ang panahon natin sa panahon ni Noah ay walang pagkakaiba pagdating sa puso ng tao. Wala nang inisip ang tao kung hindi masama. Totoo po yan. Yung mga tao nagsasabing sila ay mabuti, ang totoo hindi nila nakikita, puso nila ay madumi. There is none righteous, no, not one. The heart is deceitfully wicked. Is wicked. Mandaray at masama. Mga kapatid. Hindi nakikita ng tao ang laman ng puso niya. Na yan ay desperately wicked. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Sinong nakakala? Tatawa-tawa ka sa kasalanan ng iba, hindi mo nakikita yung kasalanan mo. Diba? At ang sabi ng banal na kasulatan in verse 18 o verse 10, the Lord searched the heart. I tried the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doing. Diyos lang nakakala. Tayo man, binigyan lang tayo ng Diyos ng spiritual discernment para makita natin kung ano ang laman ng puso ng tao. By what He says at kung anong ginagawa nila. Kung ano sinasabi nila at anong ginagawa nila. Opo. Makikita mo yung tao kung may hatred. Ang taong mayroong hatred sa kapwa-taong nagbabantayan. Banta. Ano ba sa bantayan sa wari-wari? Banta. Yung sige lang. May panahon pa din. Mga ganun. Paano ba yun? Tarhop. Tarhop. Oo. Kita mo yung hatred ng tao. Kaya alam mo kung ano laman ng puso niya.
But you know what? Hindi alam ng tao kung ano laman ang puso niya. At ang Diyos ang nakakaalam. Kung kaya nang namatay ang Panginoong Hesus sa krus, walang nakakaalam kung anong dakilang pag-ibig ng Diyos para sa Kanya, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Ang dakilang plano ng Diyos para sa Kanya. Kanya, pag tinignan mo yung krus, wala ka namang makikitang maganda. Nakapako ang Mesaya. Pero pag nakita, pag itinuro sa iyo ng banal na Espiritu ang pangyayari sa krus, I tell you, you will be in love to Christ. May love ka. 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 3. Uh-huh. Well, 1 Corinthians. Mm-hmm. First Corinthians chapter 2. Chapter 2 and verse 9. Verse 8. Verse 8, beginning verse 8. Which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. For the princes of this world knew, which none of the princes of this world knew. Sapagkat kung kilala nila kung sino itong Messiah, hindi nila ipapako sa krus ng Messiah. They would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, I had not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. But God hath revealed them unto us by His Spirit. Look at that. Only the Spirit of the Lord revealed. Yung hindi nakikita ng mata, hindi nakita ng puso ng tao, hindi pumasok sa kanya, Espiritu nagbayad. The Spirit of the Lord Christ. Ang sabi ng banal na kasulatan, but God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. The deep things of God. Kaya yung pagkapako ng Panginoon sa krus, may malalim na meaning yan sa atin. And the deepest meaning of the cross, of the crucifixion of Christ on the cross, is the complete revelation of God's love for us. Ang kompletong kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Praise the Lord. For God sent not His Son to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Hindi sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak o ang Misaya para hatulan tayo. Isinugo niya ito upang tayo'y maligtas sa pamamagitan niya. Kaya na nang tayo'y makasalanan pa, na nang tayo'y kaaway pa, na nang tayo'y wala pang lakas, si Kristo ay namatay para sa atin. Praise the Lord. Upang tayo'y tiyak na maligtas sa galit ng Diyos. Kaya nga, you remember, si John the Baptist na malapit sa kanya yung mga nagpapabaptize.
ang mga Pariseyos and Sadduceos. Sinabihan ni John the Baptist ng mga tao, mga lahi kayo ng ahas. Ye generations of vipers. Alam mo yung vipers eh. Makamandag na ahas eh. Alam natin yun. Ulupong yun eh. Cobra. Di ba? Ye generations of vipers. Who hath warned you to flee from the wrath of God? Sinong nagbabala sa inyo upang kayo'y tumakas sa tiyak na puot ng Diyos na darating? Who hath warned you to flee from wrath to come? Kala nila, yung bautismo, enough. At alam natin kung sino ang maaaring mag-alis sa atin mula sa galit ng Diyos. Ang Mesaya lang. Diba? John chapter 3 verse 35. The Bible clearly states, ang Biblia ay maliwanag na nagsasabi tungkol sa bagay na yan. John chapter 3 verse 35. The Father loveth the Son and hath given all things into his hand. In verse 36, he that believeth on the Son hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life. Subalit ang sino mang hindi sumampalataya kay Jesus Christ ay walang buhay. Subalit ang sumampalataya kay Jesus Christ ay may buhay na walang hanggan. Subalit ang hindi sumampalataya sa Kanya walang buhay at ang galit o sina ng Diyos ay mananatili sa Kanya. But the wrath of God abideth on him. Kaya nga nang tayo'y mga makasalanan pa, na nang tayo'y mga kaaway pa ng Diyos, na nang tayo'y mga mahihina pa at walang lakas, namatay si Kristo para sa atin. At tiyak na tayo'y maliligtas sa puot ng Diyos. Wow, wonderful. Amen? Amen. In Romans chapter 5, once again, balikan natin once again in Romans chapter 5, and it says, in verse 10, mga kapatid we shall be saved. Verse 9, in verse 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Amen? Na tayo ngayon, higit pang tayo ay napawalang sala sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Tayo ay maligtas. Tayo ay ligtas na. We shall be saved. Kung tayo'y sumampalataya, tayo'y ligtas na mula sa galit ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Wonderful. Diba? Kaya yung sigaw ni John the Baptist sa mga Pariseo, who hath warned you to flee from wrath to come? From the wrath to come. Sino nagbabala sa inyo para tumakas kayo sa galit ng Diyos? Alam kasi ni John the Baptist na hindi sila naniniwala sa Mesaya. They never repented of their sin. Ang kanilang tinitignan, i-please natin ang mga taong to. Kunwari, pabaptize na rin tayo. Ayun. Kala nila, babautismuhan sila ni John the Baptist. Sinasabi ni John the Baptist, binabautismuhan ko kayo sa tubig, pero higit siya na darating kaysa sa akin, sapagkat siya magbabautismo sa inyo sa Espiritu at Apoy. Siya ang mag-aalis ng inyong kasalanan. Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Pag naniwala kayo sa Mesaya, ang galit ng Diyos tanggal sa inyo. Kaya ang tanong niya, who hath warned you to flee from the wrath of God? Mabaptismo kayo, sasampa-sampalataya kayo, hindi kayo magsisisi sa kasalanan niyo. Ang galit ng Diyos ay nasa inyo. Praise the Lord na tayo po, na nang tayo'y kaaway pa ng Diyos. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang dugo at katawan upang tayo maligtas sa galit ng Diyos.
Talagang maparurusahan tayo mga kapatid kung hindi tayo nagpaligtas kay Kristo. Opo, anong reliyon? Anong paniniwala ng tao? Anong galing ng tao? Anong yaman ng tao? Mamamatay ka kahit anong yaman mo. Amen? Opo. Vanity is vanity. All is vanity. Walang kabuluhan. Anong yaman mo? Anong galing mo? Maaaring ikaw ay mayaman, ako'y pobre, pero tsak lang ako at pupuntahan. Mamamatay tayo. Pero ang iyong destinasyon ay dapat mong tsak. Dahil magkakaiba tayo ng destinasyon. Because I received the Lord Christ, tiyak ang aking punta sa langit. Walang makapupunta sa langit kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. No man can come unto my Father which is in heaven kung hindi sa pamamagitan ko. No religion therefore. Walang reliyon, walang pastor, walang pare, walang ministro, walang yaman, walang anumang denomination, walang gawa ng tao ang anuman na maaari magdala sa kaluluwa ng tao sa langit. Maliban kay Kristo. God's people, we ought not to change the message. Yan atin kung dalhin sa tao. Pagod ng tao sa kasalanan. Masyado nang binomba ng kasalanan ng mga tao. As a matter of fact, hindi lang sila pagod, tumanda pa nga sila. Hindi pa nga sila tumanda, mamamatay pa nga sila because of sin. And there is no remedy for sin but Christ. Opo. So I try to remind every one of you this afternoon. Keep going. Pagtulong-tulungan pa rin natin ang pagdadala ng mensaheng ito. Wala tayong gagawin kung hindi ipangaral ang mensaheng ito at dalhin natin ang mga tao sa paanan ni Jesus Christ upang sila'y makasundo ng Diyos. Igabi, mayroong isang bisita eh. Tinanong ko siya, sino ba yung nakapagdala sa'yo sa simbahan? Yung Lawson ba yan? Tinanong ko siya. And you know what? Ang sa kanyang sagot, tayo ko, paano ko pala punta sa simbahan na ito? Ang binabanggit niya si Brother Nazario. Tama? Kasi, the simple invitation. Kung sinabi ng Brother Nazario, pumunta ka sa Mayorga, malapit yan, diyan ka mag-church. Pwedeng gawin nating lahat yan. Maaring hindi mo na-witnessan. Pero sabihin mo lang na, punta ka doon, umatin ka. Magpipits yung pastor namin dyan, maaririnig mo yung mensahe. Alam niyo ba, na-save yan, na-baptize. Di ba, baptize mag-asawa? And you know what? Faithful. Kahit sa prayer meeting, dumadalo. Oo. Tinalo pa nila yung mga matatandang miyembro. Bihira. Nakakatuwa. I tell you, hindi uma-absent sa prayer meeting yan. Oo, minsan lang nangyari dahil may sakit yon. Opo. God's people. Keep going. Nag-imbita ng tao kay simbahan. At kung may opportunity kayo mag-witness at kaya niyong witnessan, just 10 days. Alam mo, ginawa ng Panginoon. Posible. At magkakaroon pa ng tiyak na kaligtasan. Chapter 5 of the book of Romans reminds us about the goodness of the Lord Christ. And chapter 6, the declaration that we have been freed from sin. And the writer, even the Spirit of the Lord, encouraged us to serve and to be a servant of righteousness. At huwag nating ipagamit ang ating sarili sa paggawa ng kasalanan. Amen. Romans
Romans chapter 6 tells about ang biyaya ng ating Panginoon ay masagana. Not to do sin, but to do service. Amen. Service through the Spirit of the Lord Christ. Amen. Tingnan po ninyo, Romans chapter 6. Kaya ito din yung aking po magiging simple na invitation sa gabing ito. Mga minamahal na kapatid. Ano po? Verse 15. Okay? Verse 17. Verse 17. So tayo sa verse 17. But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Being then made free from sin. Praise the Lord. Amen. Amen. Tayo'y naging mga malaya na mula sa kasalanan. Ye became the servant of righteousness. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. And in verse 20, for when we were the servants of sin, you were free from righteousness. Praise the Lord. Huh? Verse 22, but now being made free from sin, become servants to God. Ye have your fruit unto holiness and everlasting life. Praise the Lord. Praise the Lord. Huh? Amen. Ano po, mga kapatid. In verse 7, for he that is dead is freed from sin. Praise the Lord. Praise the Lord. Ha? Kaya nga, mga kapatid, tayo na'y pinalaya ng Panginoon mula sa ating kasalanan. Upang tayo ay maging tagapaglingkod ng Diyos sa katwiran. With katwiran. Oo nga't wala tayong pinaghirapan para tayo maligtas. Lahat ng to kahirapan ni Kristo. Ngayon ay matuto tayo ngayon. Buhay na tayo sa spiritual na buhay. May buhay na tayo sa Espiritu ni Kristo. Panahon naman upang tayo ay magtiis. Amen? Amen. Magtiis tayong labanan ng kasalanan at mamuhay tayo, mga kapatid, sa katwiran ng Diyos. Ha? Ay, hindi mawawala din salvation natin kahit anong mangyari. Ha? Kaya pinauulit-ulit ko lagi sa mga membro natin, ha? Kanina po, yung nangihingi ng bautismo. Sabi ko sa kanya, yan bang kaligtasan, nawawala pa sa iyan? Mawawala pa sa iyo. Sabi niya, opo, mawawala daw. Abay, turo ulit tayo ng eternal security. Sabi ko, buti na lang, hindi na bautismuhan pa to. Kasi hindi po pwede ang binabautismuhan sa tubig, hindi pa pinalaya sa kasalanan. Kailangan may buhay na wala hanggan na bago sa bautismuhan sa tubig. Amen? Aba, ito, mawawala pa kaligtasan niya. Aba, yung tinanggap mo ng buhay na wala hanggan, ano ba ibig sabihin? Ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ibig sabihin? Walang hanggan. O di hindi natatapos. Eh bakit mawawala yung buhay na walang hanggan mo? Salamat sa Panginoon na makapagpapatuloy tayo because of the Spirit of the Lord Christ.